Fairy godmother daw siya ng mga gustong mag-abroad. Hiling na trabaho sa ibang bansa, kayang-kaya raw niyang ibigay. Pero mga aplikante mukhang sa walis tingting ililipad at hindi sa aeroplano. Consultant ko papuntang London. Isa lang palang bruhang illegal recruiter. Ang paglipad sa ibang bansa upang makapaghanap buhay, isang matayog daw na pangarap. Sa pangarap na ito, umangkas ang samot-saring sakripisyo. Ipakita niyo po sa amin lahat ng document, proof of documents na sinasabi niyo sa amin na legal kayo at sinasabi niyo na makakaalis kami. May bayad na yung sa visa pero wala po kami nakikita. Ngayon naman, dapat na din ganun. Kung sino na lang makapagbayad, gano'n na lang. So, ipapaturan niya na lang yung pera namin ng gano'n. Iba't ibang mukha at boses na may iba't ibang dahilan para lisanin ang bansa. Pero ang inaakalang happy trip na uwi sa ligaw na biyahe? Isa si Ray, 25 taong gulang, sa mga naghangad makapagtrabaho sa labas ng bansa. Matanda na raw ang kanyang ama kung kaya't nais niyang palitan na ang kanyang pwesto sa paghahanap buhay. Priority ko is family ko. First, father ko, kasi father ko is OFW. 13 years na kami hindi nakikita ng father ko. Siyempre, in return, gusto kong pauwi ng tatay ko from Italy. Panahon na raw para siya naman ang maglingkod sa pamilya. Bigyan ko ng magandang edukasyon yung dalawang kapatid kong lalaki. Ganun din, ang mother ko, gusto ko rin bigyan ng magandang hanap buhay. Di naman nalalayo ang pangarap ni Nori. Siya na rin ang tumatayong haligi ng kanilang tahanan. Kasi ang mother ko naman nagpipinta. Kulang na kulang yung hindi nyo kinikita para sa kanilang mag-asawa. Mahina na nga yung father ko kaya nagme-maintenance siya ng gamot. Eh, siyempre minsan kulang yung binibigay kong pera. Iba't ibang paraan ang ginawa nila para makatisod ng trabaho sa ibang bansa. Sa mga dyaryo at iba't ibang recruitment agency, tumitingin sila at lumalapit. Hanggang sa isang pangalan ang naging matunog at nagpasalin-salin sa mga tulad nilang aplikante. Si Madam Lenny. Isa raw siyang consultant sa isang kilalang hotel sa London. Nagbibigay payo at trabaho sa mga taong gustong maibang bayan. Bali yung mga pinsan ko kasi ang unang sabing nag-apply nga sila sa London. Tapos ayun nga, na-interview na daw sila. Pero may second batch daw. Sabi ko, Margie, baka pwedeng, pwede mo akong isali pa dyan kasi tanong mo baka may nag-back out. Tapos maya-maya lang sagot agad. Ate, luwas ka ngayon kasi interview, baka makahabol ka kasi last interview na, kasi kumpleto na nga. Blessing raw ang mala-fairy godmother na ito sa larangan ng pagbibigay trabaho sa ibang bansa. Yung husband niya kasi, sabi niya, international lawyer daw yon. Si Wilson Weke. Siya yung parang attorney ng Rex Hotel. Kilala niya yung may-ari ng Rex Hotel. So sabi niya, siya magpa-process ng visa namin. Sa isang kumpas lamang daw ni Madam Lenny, makakarating na sa bansang London. At isang kilalang hotel daw ang naghihintay sa kanila ng trabaho. Pinakitaan pa nga raw sila ni Lenny ng iba't ibang trabahong pwedeng pasukan at kung magkano ang posibleng sahod. In-apply ko kami sa Sweki is waiter. Sabi sa aming basic salary namin is 2,500 pounds. Siguro pumapat ako siya ng 180 or 170. Akalain mo nga namang mag-aala rags to riches ang kakalabasan. Para mapabilis daw ang proseso, kailangang magpadulas para sa processing fee na aabot sa 20,000 piso. At treasury bond na iba-iba ang presyo kada tao. Kasi nga, di ba, nagkaroon nga ng riot, so yun yung new laws na pinapatupad ng London na lahat daw ng foreign workers ngayon na papasok ng London ay kinakailangan magbigay ng ban. Parang ban lang namin na pag gumawa kami ng kalokohan or pag nagkaroon daw ng riot, nakihalo kami sa riot ulit or basta kung ano mang kalokohan gagawin namin. Yun yung pinakababayaran namin. Pero di lamang ang babayaran ang may riot.
dahil ang perang ibabayad idediretso sa isang money transfer papuntang Nigeria? Yung iba kasi, ang sistema niya nga sa mga siya nagpapadala na kami nagmimit ng pagbabayad ng pera. Pati pera nila magra-round trip? Dito na nagduda sina Ray at Nori. Sinibukan ni Nori na alamin ang katotohanan. So nag-enquire lang ako dun, tinignan ko, hinanap ko sa internet. So ang pagpaprocess ng visa talaga, hindi pwede sa London, kundi dito talaga sa Philippines. Tinawagan ko yung Rex Hotel. Sabi ko, we are going there to work. Sabi, no, we're not hiring. Is Dorley Rex is the owner of your hotel? No. Naku po, naloko na. Lumabas naman sa investigasyon na hindi lisensyado si Lenny ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA na mag-deploy ng tao sa ibang bansa. Dahil dito, inilapit namin ang kanilang kaso sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Anti-Transnational Crime Division o ATCD. Complainant ay biktima ng illegal recruitment. Unang-una, itong recruiter ay walang job order at wala siyang agency o license agency para mag-recruit at mag-deploy ng overseas Filipino worker papuntang abroad. Isang entrapment ang ikinasa. Maya-maya pa, tumawag na ang fairy godmother, si Lenny. Kung nasaan ka na, po, adi, sasabihin ko po kay Hope, patatawag po ako kay Hope na nandiyan na po kayo. Tapos sising, okay po, diretso na rin po. Hala, tila kating-kati na sa biyaya. Maya-maya pa, bumaba ng aming grupo. Kanya-kanyang pwesto. Pagdating sa loob, ayun, frenteng-frente si Madam Lenny. Mukhang pinapaikot-ikot ang kanyang mga aplikante at nakagayuma pa ng ilang maribiktima. Ready, set, pagkabot ng pera, go! Huli ka! Aba, tila nagmamatigas pa. Kami consultant. Kasi trainee visa. Trainee visa para saan? So direct kayo? Oo, tayo. Bakit ganito po yung proseso niyo ng pagtanggap ng pera, pagbabayad ng pera? Ang ano namin kasi dito is we are not COA. Ay sos, bagsak ka sa pagpapalusot. Sa CIDG, nagharap ang dalawang panig. Maya-maya pa, nag-init na ang mga nagre-reklamo. Pilipina. Yung website na nilagay dyan, hindi naman nag-ooperate eh. Trial lang yata. Saka yung address na nandyan, iba naman yung address talaga ng Rex Hotel. No, galit na right. Gusto niyo i-search nyo ngayon sa internet? Huwag kang magagalit. Ma'am, kasi po, hindi po basta-basta yung perang binibigay namin. Habang si Lenny kulang sa pagsasagot sa kanilang mga akusasyon. Tila di ito ang unang pagkakataon sa ganitong konfrontasyon. I have the letter here, I can show you. Sige po, nandun na nga po. Eh yung Rex Hotel po na tinawagan namin, hindi po talaga sila nag-hiring. Wala ko nang ina-expect na kahit sinong Pilipino na pupunta. Because po yung natawagan ninyo is the criminal na nakakulong doon sa Naku, Mrs., pagbalik-balik ka rin ninyo man ang mundo. Kayo ang may pagkukulang dito. Kayo po, willing po bang ibalik niyo sa amin lahat ng pera? Pero hindi po kami alis dito hanggat hindi niyo binibigay. Saan po po ng pera? Hindi na po namin problema yun. Problema naman naman nila.
naman, Kayo naman po gumawa ng paraan. binibigyan niyo po kami ng deadline. Hindi na obra ang disappearing act, lalo na tulungan na ang inyong babagsakan. Sinausap ko ang grupo ng mga naloko. Yung 20,000. Para saan daw yun? Bigla Francis. Ano susunod? Tapos, after na yung stage and treasury, sir, nagiging po sila ng ano yung travel ban. Dahil Travel- na po sa kayo. travel ban naman daw po yun, sir. Yung una po, sir, travel ban daw po kasi gawa nga daw po nung nangyaring riot sa London. Is yun po yung... Ano naman pakialam niyo sa riot? Yun nga po, sir. Para saan daw? Ba't naman kayo nagbayad ng riot? Sa kalokohan ito, pinupunta ko ang suspect na si Lynn Duarte. Ano yung riot, anti-riot thing? Ano to? Ano yung... What is the riot thing for? Ano? Yung paraan na layo. Oh. Oh. Band ang hinihingi nila. Kasi Riot ban? Anong ban ng riot? Anong pakialam ng mga maggagawa na ito na mag-riot? Dapat nag-riot sila. Bakit magra-riot yung mga yan? Trabaho ang hanap yan. lahat po kasi ang gumawa ng riot yung nakaraan sa iyo. Oh, okay. Foreigners po lahat yun. Foreigners? Oo. Sino nagsabi sa iyo? Sila news. Anong news? Anong foreigner na nag-riot? Hoy! Baka hindi ka... Nasa news ako, manang. Hindi ho foreigner ang nag-riot. Mga Brito na nag-riot. Hindi ho foreigner. Saan ka nakikita Pinoy ang magra-riot? Bukay ng ilusyon ng inyong panloloko. Wala na tayong pag-uusapan pa. You know, pinapaikot-ikot ko. Pati ako ginagawa mo kung luko-luko. You know, kahit na mas matanda ka sa akin, pero hindi uubra yung kalukuhan mo. I'm just Well, I am sorry to tell you, ha, natutukan ka namin, ha, tutok tulpo, ha, lumapit sa amin itong mga complainant, inireklamo ka, nagbayad sila, nangako ka na nangako, ha. Malas mo, natutukan ka namin. At kapag ikaw'y natutukan namin, sisiguraduhin namin na pagkatapos ka matutukan namin, diretso ka sa kulungan. Nilabag ni Lenny ang Republic Act 8042 o ang Migrant Workers Act of 1995 at Article 315 o estafa ng Revised Penal Code. Isang mensahe lamang ang para sa iba pang illegal recruiter. Ito ho ang babala namin, ha, o warning doon sa mga illegal recruiter tulad itong nahuli namin ng Task Force Anti-Illegal Recruitment, ha. Pag kayo ay natutukan namin, sisiguraduhin namin, ha, na diretso ang kulungan, diretso kayo sa kulungan, ha. Wala nang paligoy-ligoy pa. At sisiguraduhin namin na hindi kayo makakalabas ng kulungan. Yan ho ang babala namin, hindi kami nagbibiro. Ipinagbabawal naman ng POEA ang direct hiring ng ibang bansa sa Pilipinas nang walang permiso galing sa kanilang ahensya. Yung direct hiring, ito yung mga workers natin na sila ang nakahanap ng employer. At sila, nagkasundo sila sa terms and conditions of employment at ipaprocess lang namin sila rito. Ito walang third party. Employer at saka worker ang mismong nagkasundo. Pero of course, pag pinra-process natin yan, ini-ensure din natin, ini-check natin yung contents ng kanilang kontrata na ito'y compliance sa ating basic minimum requirements ng isang employment contract para matiyak natin na protektado yung ating workers. Itinuturing na sugal ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ang swerte, mas madalas nadadala sa pagsunod sa tamang regulasyon ng tamang ahensya. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko. Kaya kung may pabibisto, kagad nang magreklamo. Mag-text o mag-email at ipadala ang mga litrato o video ng inyong sumbong sa aming mga action line. At tutugunan ko ang anumang hinaing na pararating nyo sa amin. Dahil misyon ko ang sagot sa maliit o malaking problema. Ako si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak ng totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.